Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel, ang Kuya Nanding M. Ang Kuya Nanding M ang tuloy-tuloy na nagbabahagi ng mga karanasan, mga kwento at mga pagninilay na sana'y kapupulutan natin ng aral. Ang ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa pagninilay mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipagkaisa kay Kristo Jesus, kayong dating nasa malayo ay nailapit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Pinagkasundo niya tayo, kaming mga Hudyo at kayong mga Hintil, ay kanyang pinag-isa sa pamamagitan ng kanyang katawan. Pinawi niya ang alitan na parang pader na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautosang pawang mga utos at tuntunin upang pag-isahin sa kanya ang dalawang bayan at maghari ang kapayapaan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Winakasan niya ang alitan ng dalawang bayan, kapwa pinanumbalik sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Munting pagninilay. Habang pinagninilayan ko ang salitang ng Diyos na ito, biglang pumasok sa isip ko ang salitang inter-religious dialogue. Ano ba ang inter-religious dialogue? Kung matitingnan natin sa ating kapaligiran, meron tayo dito mga Chinese communities na ang pinaniwalaan ay mga Buddhist, Taoist, Confucianist, at kung titingnan pa natin ang populasyon ng mga Muslim sa ating kapaligiran, titingnan natin ang kasaysayan, ang conflict sa religious aspect at psychological and cultural aspect ng mga tao, lalong-lalo na sa Mindanao. At titingnan din natin ang kapaligiran natin dito sa Asia na maraming mga karatig bansa natin ay mga Islam communities. Ano ang pinararating ng interreligious dialogue na ito? Maganda ang sa pagbasa, na-remind ako na ang nagdudugtong sa atin ang Panginoon nating Diyos, no? Si Jesucristo ay nagbibigay ng kaginhawahan at kaligtasan. Ang nais ng Diyos ay para sa lahat. Ito ay isang dialogue na sa mga bawat grupo ay magkaroon ng magandang dialogue, pag-uusap na ang pagpapahalaga ay sa kabutihan ng lahat. Kaya ang bawat simbahan magandang magkaroon ng renewal at mission na magkaroon ng inter-religious dialogue.
Ano ba ito, kuya? Ang interreligious ay hindi ka magsasakop o magtatalakay ng mga paniniwala tungkol sa reliyon at paniniwala, kundi ang bottom line nito ay it's a dialogue of life. Saan ba tayo pwedeng magtulong-tulong? Saan ba tayo pwedeng magkaisa? Kung nararamdaman natin ang kaguluhan, saan tayo papasok na kapayapaan? Saan tayo tutulong sa ating mga kapatid na naghihirap? Saan tayo tutulong sa ating mga kasamahan at kapwa-tao na naghihikahos sa ating kapaligiran? So, ang mga simbahan ay magandang bigyang pansin ang larangan ito, at tayo din bilang individual, ang attitudes and values natin para sa ibang paniniwala ay maging bukas at magkaroon ng magandang ugnayan at pagkakaibigan sa iba. So, yun lang po muna ang aking ibabahagi, ang kahalagahan ng interreligious dialogue bilang isang misyon na maganda nating pag-aralan at pagnilayan. So, welcome po muli and God bless si Kuya Nanding M.